Recently, may nag-viral na post from a Josh Mojica fan page and not even my official account na nagsabing 21 years old, bilyonaryo na. Ikaw. And I shared it kasi natuwa ako sa mga comments. Kasi honestly, yun talaga ang pangarap ko. To become a billionaire one day. And I am proud na marami ring kabataan ang na-inspire dun. Kaya, hindi yun pagyayabang. Pero ito na po. May isang personalidad sa internet ang naniwala at may mga nagpakalat na agad ng fake news. At sinabi nilang, nag-claim daw ako na isa na akong bilyonaryo. Na dapat daw akong tingnan ng isang ahensya ng gobyerno. Una sa lahat, let's be clear. I have never claimed to be a billionaire. Maliit pa po tayo masyado para doon. Pangalawa, I have always been diligent and compliant in running my business. Because everything I do is legal, transparent, and focused on growth. So kung may mga tao at ilang news outlet na nagpapakalat ng fake news, nakakalungkot. Bakit? Kasi imbis na positibo at katotohanan ng agenda ay mas pinipili nilang gawing katatawanan, no? Entertainment ang pangalan ng iba. Huwag po. Huwag po. Ako ay isang 20 anyos na negosyante lamang na pinipilit, makaabante at gumawa ng makabuluhan sa larangan ng negosyo. At mas masakit pa dito, nakakalungkot na pati isa sa pinakamatataas na leader ng ating lipunan, isang napakagaling na abogado at dating commissioner ng isa sa pinakamalaking ahensya ng gobyerno, ay naniniwala at nagpapakalat po ng fake news. Kung yung mga ganyan pong kalalaking tao ay napapaniwala, paano na lang yung mga normal na tao na walang oras para mag-fact check kung ano ang totoo sa hindi? Madali silang malilinlang. At yan naman talaga ang pinakamalaking kinakaharap na problema ng mga Pilipino sa mundo ng internet. Kaya nalulungkot ako. Kaya gusto ko lang ipaalala na isang batang CEO lang ako. A dreamer, a doer, a builder na hindi pa ho ako bilyonaryo. Yet, but I'm on my way. At habang ako ay abala sa pagsisikap at pagsisipag para sa kinabukasan ko, yung iba o karamihan ng nasa internet ay abala sa paggawa at pagpapakalat ng fake news para sa pansarili nilang kapakanan. Kayo na ho ang bahala kung sino-sino sila. Ngayon ang tanong, sino ba talaga ang nakakaawa dito?